Lord God. I pray, Lord God, na ngayong oras na ito sa pag-aaral namin ng iyong salita. Pagkaroon, Panginoon, ng kapangyarihan sa aming buhay, ang bawat salita mong aming narinig. Hindi lang pinapapasok sa kabilang teka at lalabas sa kabila, Lord. I-apply namin, Panginoon, paahalayan namin, isa sa buhay namin, Panginoon, at magkakaroon po ito ng kapangyarihan sa aming buhay. We thank you, Lord God. Ano ito po, ang iyong lingkod at kalabit mo ang bawat isa. Pati ang mga nasa online, Lord, bless mo rin po, Panginoon, abutin mo rin. In Jesus' name. Amen. Sarang mo ito. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa buhay na pag-abutin niya. Praise God. Amen. Okay. Tayo aaral ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ang ating pag-aaralan ng ating pag-aaralan. Ito, sige, labas namin natin. Pakibasa ang pag-aaralan natin. 1, 2, 3, go. Praise the Lord. Napakahalaga po yan. We are on the last phase kung saan hindi po biro ang mga panahon ngayon kung saan makikita mo isa sa talagang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ang mundo pasama ng Diyos. Mas matindi ang yan ay isa yan sa talagang concrete sign ng pagbabalik ng Panginoon. Bakit gunawin ang Sodom at Gomorrah? Anong pinakamatindi? Bakit ginunaw? Because of what? Kasalanan. Lalo na ang kasalanan na kung saan ay relasyon na kung saan hindi namin. Kaya ginunaw ang Sodom at Gomorrah. Ngayon, ganun na katindi ang mundo. Yung same-sex marriage definitely ay hindi po pursuing no sa atin. At yan ay mangyayari. Actually, sa ibang lugar, sa ibang bansa, ay talagang tinatanggap na yun. Kasi isa yan sa talaga palatandaan na babalik na ang ating Diyos sa buhay. Ang salita ng Panginoon. Ang problem po ngayon ay kaya ng tao, maraming ang church, pag-oras na kung saan, pag-oras ang kasalanan mo. Pero hindi po dapat. Kailangan ay matutunan talaga ang ay nanay. Matutunan na mabuhay ayon sa kapuliran ng Diyos. Matutong pumili at mag-desisyon. Ano yun? Sumunod at mag-isip? Or mag-isip tapos sumunod? Ulitin ko. Matutong pumili at mag-desisyon. Sumunod at mag-isip? Or mag-isip at sumunod? Kaya nag-iisip kasi hindi mo naman alam kung anong susunod mo. Pagdating sa salita ng Diyos, ang dapat na i-apply ay sumunod at saka mag-isip. Pagdating sa salita ng Diyos, matutunan i-apply. Sumunod at mag-isip. Kasi kung ang gagawin mo ay mag-isip nyo na bago sumunod, hindi ka makakaranas ng iba. Ang concrete example din natin yan, iba lang iba kung hindi si Peter. Nung siya ay, ng Panginoon ay magpakita sa kanya ng karagatan, natatakot sila. At naglakad si Jesus sa gitna ng tubig. Sabi ni Peter, Lord, if it is you, tell me to come into the water. Kung ikaw yan, sabi mo kung baka dyan. Sabi ni Jesus, come, halika. Nag-isip ba si Peter? Boy, ka ba kayo ito? Pinag-isipan ba niya? Kasi kung pag-isip niya yun, hindi siya bababa ng bangka. Anong ginawa niya? Sumunod siya. Bakit? Si Lord yun. Siya nagsabi. Kaya pagdating sa pangit ang matinis ang okay. Kung pag-iisip pa niya yun, ay hindi siya bababa ng bangka. Matinis. Hindi siya bababa ng bangka. Rather, gagawin niya, isip mo na, paano kung bababa nito? Kung malalim ito, kaya mangingisda ako, hindi mo bro, paano maglangan? Hindi siya nag-isip. Sa halip, sumunod siya. Nung sumunod siya, napahamak ba? Hindi siya napahamak. Nagawa ba niya lumakad sa baba ng tubig? Yes. Bakit?
sumunod siya. Kaya pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi na kailangan pag-isipan niya. Sumunod tayo, matutunan natin na sumunod sa Diyos. Pagka ayon sa kanyang salita, sumunod ka. At pagkatapos, pag sumusunod ka, dapat pag-isip ka, gawin mo lang pinakatabi. Sumunod ka na nila, lumusunod ka na. Gawin mo lang pinakatabi. Pero pagdating sa akin ng mundo, o pagdating dito sa sanlibutan na ito, ay bago ka sumunod, mag-isip ka muna. Baka mamay kapahamak mo. Pag-isipan mo muna mabuti. Ito ba ay makakabuti sa akin? Ito ba ay meron long-lasting effect? Anong dulo nito? O baka mamaya kapahamakan ang dulo nito. O, praise God. Kaya nasabi ko, ang relasyon, kahit gaano matindi ng tapat na relasyon kung mali, dulo ng kapahamakan. Kaya ang relasyon, hindi yan nakukuha sa samahan tayo, magkasama tayo hanggang dulo. Pero kung ang relasyon na yun, ang dulo ay kapahamakan, bakit? Kasalanan. Bakit ba tayo ang relasyon? Aanin mo ang katapatan ng relasyon na sa dulo ay kapahamakan. Matuto na mag-isip at pumili. At ang sinasabi ko lagi ay hindi na po maikli, ay hindi na po matagal ang panahon, malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang preaching ko kasama nito lagi, hindi na pabasin every Sunday. Hindi ako nananakot, pero magkaroon ka ng takot kung wala nang tayong takot. Ang pagbabalik ng Panginoon ay nalalaki. Dapat lang manambalik ng lubusan, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hello, amen? Mahalaga na kung saan makilala natin, tumibay talaga ang relasyon natin sa Diyos. Kaya nga, prepare to meet your God. Handa ka ba? Paano kung mamaya gawin? Paano kung bukas? Hindi natin alam. Although nangyayang kalat, pero tayo hindi naniniwala doon. Kalat na kalat, ngayong September, eh, magaganap daw ang rapture. Ang dami ng bibig siya. Pero pagdating nagbigay pa ng mga hindi natin pinaniniwalaan yan. Hindi natin pinaniniwalaan yan. Dahil Bible mismo nagsasabi na walang nakakalam. Hindi natin pinaniniwalaan. Pero, ang concrete dyan, malapit na siya doon. Praise God. Yan ang concrete dyan. Kamusta? Ang pain mo, feeling ba? Kasi, kailangan ng gusto. Lahat ng kanigasan ng ulo, tapos yan pagdating sa harapan ng Panginoon. Praise God. Kaya nga, ayusin niya. Amos chapter 4, verse 12. Amos chapter 4, verse 12. Ano sabi ko? Therefore, this is what I will do to you, Israel. Sabi ng Diyos sa Israel. And because I will do this to you, Israel, prepare to meet your God. Mismo, lumabas po yun. Yung title natin. Prepare to meet your God. Makakanda sa pagharap mo sa ating Diyos na buhay. Amos yan. At kung babasahin mo ang konteksto niya, ang Amos chapter 4, makikita mo, ang Israel, makikita sa ulo, may kasalanan, ayaw mo ng balik. Sumusuway. At binigyan sila ng babala ng Panginoon. Prepare to meet you. Kaya, pinuulit ko, praise God, mahalaga ang ating pananampalataya sa oras ito. I pray na ang banal ng Espiritu ay mangusap sa bawat isa, pati yung mga nasa online. Kaya nga, dapat mag-comment kayo kung clear, iwanan ba't narinig. Napakahalaga ng ating mga sakit. Praise the Lord. Napakahalaga na matutunan natin. Napakahalaga. Praise God. Kasi, praise the Lord, ayaw na ng Diyos na may mapahamak. God not prepare this, but the thing is, may napapahamak dahil sa kakikasan ng ulo. Sabi ni Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail. Sabi, Benjamin Franklin says, by failing to prepare, pag hindi ka talaga nakapakahanda, you are preparing to fail. Pag wala pagkakahanda, napamakan. Kaya nga, huwag natin anuman pangangailangan natin sa buhay, yes. Pero hindi nakakalaga sa lahat. Yung relasyon natin sa Diyos ang kaligtasan na makakapatay natin pagdating ng takdang panahon. May tao ba ito?
Ang mga salitang ito hindi suggestion. Ang mga salitang ito ay katotohanan. At ang mga salitang hindi atin, kundi ang Panginoon mismo, kanyang salita. Karapat-dapat lamang ipangaral ko ang katotohanan. Kaya tanggapin o hindi, papangaral ko ang katotohanan. Paano ka, praise God, paano ka nagre-response sa katotohanan? Praise the Lord. Pag walang pag-aaral, darating ang oras sa kapahamakan. Ang pinakamatindi, maraming napapahamang. Bakit? Walang pag-aaral. Ngayon, dahil napapahamang lagi ang ating bayan. Bakit? Yung supposed to be paghahanda, hindi nagawa. Hindi, puro blood control. Supposed to be paghahanda, makakatulong, pero hindi na paghahanda. Kaya napapamakan. Ang disaster, pag dumating ang disaster, it means lack of preparation. Lack of preparation. Kaya mahalaga ang paghahanda. Kaya nasabi ni Franklin, Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to pay. Praise God. Okay? Words that will change our lives. Ang itong mga salitang ito, na pwede magbago ng ating buhay. Praise God. Ito, ano yun? Pakibasa tayo. Kulay itim. 1, 2, 3, go. Ulit. Mas malakas. Pwede magbago ng buhay mo ito. Sabi ko last week, the best, one of the best principle pag in-apply mo, successful ka. Ano yun? In the beginning, God. Naalala nyo, sa last Sunday, in the beginning, God. The moment you apply this principle, in the beginning, God, sa umpisa pa lang, Diyos ang nauuna, magkakatupay ka. Praise God. In the beginning, God. Praise God. Sa iyong pamilya, ang umpisa mo, ang Diyos, tagumpay ka. Sa iyong trabaho, ang umpisa mo, ang Diyos, tagumpay ka. Sa iyong business, ang umpisa mo, ang Diyos, tagumpay ka. At ang simula mo lagi ay ang Diyos, tagumpay ka. Magbabago ng iyong buhay kung ito ay matutunan mong i-apply. I will do it anyways. What do I mean? I do it anyways. And what do I mean? If you are tired, I do it anyways. Kahit napagod ka, gagawin mo pa rin. Kahit napagod mo, gagawin mo pa rin. Magbabago ng buhay nito. Kahit anong frustration, gagawin pa rin. Yan ang isa sa dapat mo matutunan ngayong umagang ito. Simula ngayong araw na ito. Praise God. Number 2, no support, no support. I do it anyways. Kahit mo na support doon sa gagawin mo, sa ginagawa mo, gawin mo pa rin. Buhay, gawin mo pa rin! Wala ka man ng mga LV, Hermes, Prada, whatever it is. I do it anyways. Di mo sinusuporta. I do it anyways. Mag-isa ka man, basta tamang ginagawa mo, I do it anyways. Pag yan ang prinsipyo niya, natutunan mo, magbabago ng buhay mo. Hello? God. Hello, amen? Number 3, scared. Takot, may kaba, may pangamba. Scared, I do it anyways. May opposition, kinakabahan ka. I do it anyways. Praise the Lord. In spite of, sige, parang hindi ko yata kaya ito. Parang takot yata ako. Bakit parang ganito? I do it anyways. Decision ito. Ito yung determinasyon. Gagawin ko pa rin. Praise the Lord. Amen? Another. Afraid of failure. Paano kung bagsak pa? Kung ganito pa? Pagdating, I do it anyways. Praise the Lord. Bakit kumalang ko? Sabi ko nga naman sa ang failure naman lahat naman nakakakumpay na karanas ng failure. Failure, do it anyway. Number 5, fear of rejection. Rejected man ng iba. Basta sinunod ang nagsabi, huwag matakot, I do it anyway.
Naiintindihan ba niyo? Praise the Lord. Kaya ito yung prinsipyo na babago ng iyong buhay. You will build an amazing life or relationship by waiting for the perfect moment. You do it by showing up every day. Praise God. Kaya mo yan. Gagawin mo yan. Regardless of how you feel, life's ultimate victory is born from one simple truth. But God, just do it anyway. Palakpakan mo si Lord Suhayo. The will to succeed is important. But what's more important is the will to prepare. I repeat, the will to succeed is important. But what's more important is the will to prepare. Kaya sabi ng Amos chapter 4, verse 12, prepare to meet your God. May clean na lang ang panahon. We need to prepare to meet our God. Hallelujah. Walang ayaw, walang nakakaalam ng oras, araw. Praise God. But the thing is, ang ibinigay ng Panginoon ay mga signs. Isa sa mga ibinigay na ay yung paglawak, pagtindi ng kasalanan. Ano ba? Yung pagiging sakin. Ano ba? Pagiging makasarili. Ano ba? Pagkalilot sa Panginoon. Yan ay mga kasama sa mga tanda na ang ating Panginoon ay babalik na. Pero si Lord, ayaw niyang may mapakama. Kaya nga, dapat desisyonan mo, magpatuloy at maging on fire or else you will be deceived. Pag oras na niyo, kamusta ang pagmamahal mo sa kanya? Kaya alam niyo, kamusta ang pagmamahal mo sa Diyos? Lalo na, hanggang dito, Sunday na lang. Kamusta yung Lunes na pagsabato? Kailan ka magkakauhan dyan? Pahuli na ang lahat. Kailan po, ang tibok na nagsasabi na sa pinangangabahan ay yung tabi-1. Yung tabi-1. Kung saan ay sabi more than 30,000 na mamamatay sa Pilipinas. Lagi ko pag narinig ko yan, piniputol ko, pinahat ko. But the thing is, still, hindi mo dapat maghanda. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya, the will to succeed is important, but the will to prepare is much more important. Hallelujah. Amen? Buhay ka ba kayo? The best preparation for tomorrow is doing your best. Ano na ba kayo? The best preparation for tomorrow. Ano yun? Doing your best today. Yan, that's the best preparation. Yan ang yung dakilang paghahanda, matinding paghahanda para sa kinabukasan. Yung ginagawa mo yung dakilang gagawin mo ngayon. Yung best mong gagawin ngayon. Praise God. The future belongs to those who prepare. The future belongs to those who prepare for it today. Praise God. Almost the same meaning yan na kung saan ang paghahanda ay ngayon, hindi mamaya, hindi bukas. Ang paghahanda ng kinabukasan ay ngayon. Kung gusto mong magandang mangyayari next week o next week, dapat ngayon, ginagawa mo yung tamis. Praise God. Amen? Wala yata kayo sa ano. Praise God. The importance of preparation. Our best work and preparation are done when no one is looking. Yan ang katotohanan. Best work. Ayan o. And preparation are done when no one is what? Yung talagang totoo. Yung wala nakakita. Ang totoong pananampalataya ay yung wala kang ibang kasamang mananampalataya. Yun ang totoo. Praise God. Kung kita ba talaga nananampalataya ka? O gusto ba sa mga kasama mo na ikaw ay believer? Yan ang totoong pananampalataya. Hello, amen? Preparation tends to be a behind-the-scenes operation. Lahat ng mga successful na mga programa, ay mayroong behind-the-scenes doon.
Praise God. Kaya nga, ang manifestation na lang yung talagang kita mo on that day. Pero ang talagang matindi doon ay yung alin, yung kung paano niya pinaghanda. Kilala niyo si Alex Ihala? Taga-Ayala. Kilala niyo ba si Alex Ihala? Magkakatatang kami ng nakakilala kay Alex Ihala. Yan ay apo ni Noli Iala na dating PBA comedian. Sino si Alex Iala? Tennis player. Yan ang Pilipino na pinakamatinding naabot. Ngayon ay 75th rank po siya. Pero umabot siya ng 59. Umabot siya ng 59. The first Filipino na nakapaglaro. Saan? Sa Grand Slam. Sa Grand Slam. Saan? Sa una, sa Roland Garros, sa French Open. Pangalawa ay Wimbledon. Pangatlo ay US Open. Ang makapaglaro ka lang dyan, yung main draw, ang makapaglaro ka lang dyan ay million na. Yung unang ang first round mo lang, around 2.5 million. Yung second round ni Alex Ayala ay tumanggap siya ng $154,000. How much is that? Maganda kayo. That's more than 5 million. Sabihin lang, baka nga 7 million eh. Kasi 154,000. Kasi ang 100,000 ay 5.5. Sa 55, na 6 Kaya, kung sa mga 7.5 lakhs rin na. Sa 55 pa lang, 8 million rin. Sa 8.5, sa 55 yun, ang mga yun. Sa 57, okay naman yun, 55. Kaya matindi. And the first Filipino tennis player na champion sa WTA. Kanina madaling araw, panalo siya. Sa WTA. Hallelujah. Bakit tignan mong preparation? Pilipinas ito, alam niyo ba? Sponsor ng Emirates. Kaya lahat ng travel at sa buong mundo, libre siya. Praise God. Paharap pa lang namin kapag sumakay ng plano para sa praise God. Sarap mo sa praise God. Praise God. Hindi rin nakakaito eh. Ano ba tayo naging sarap mo? Ano ba? Binigyan siya ng $2 million ng Emirates. Pero ito mas matindi. Ito mas matindi. Si Alex Ayala ay kinuhang endorser ng Wilson. Alam niyo, mura lang ng bayan. 45 million. Endorser ng Raquel. Ano pa sa Wilson endorser? I don't know kung ito ay verified ba. Tinanong daw siya ni Elon Musk na kung saan ano ba siya. Kaya alam niyo naman, si Elon Musk. Hindi ibigay pati buwan. Pero she turned down the offer. Glory to the Lord. Ano ang natin niya? Bakit sila natin matinding preparation? Kailan siya nag-start maglaro? Naglalaro ng tennis. 4 years. Saan siya nag-aaral? Sa Spain. Kanino? Matinding gastos. Matinding preparation. Matinding drill. Matinding exercise. Matinding training. Preparation yun. Look at her now. It seems impossible kasi sa bansa natin, hindi suportado ang tennis. Suportado ang tennis. Hindi suportado din. But the thing is, look at her now. Why? Because of what? Paghihirap. Praise the Lord. Yan, walang question sa kanya kung bibili siya
ng Hermes o kaya ng Louis Vuitton. Walang proportion sa kanya. Mabilis na ikaw. Pinaghanda niya. Merong paghanda. At kung gano'n, para mag-champion, may matinding paghanda. How much more ang pagpunta sa kaharian ng Diyos? Pinaghanda niya. Ano ang paghahanda mo? Pag dumating ang takdang oras na bumalik ang Lord, ikaw ay tatatandaan. Hindi mo, pahuli na, wala nang Diyos. Kaya sabi ko, ngayon si Jesus ay tagapagligtas. Darating ang oras, hindi siya tagapagligtas. Siya ay po. Pagiging judge. Etong tinanggihan mo, pag tinanggihan mo si Jesus ngayon, ang tinanggihan mo ito ay haharap ka sa Kanya bilang hukom, hindi na bilang tagapagligtas. Huwag piluin ang pananampalataya. Huwag piluin at paliwalain ang relasyon sa Diyos. Bigyan niya ng importansya. Praise the Lord. Kaya nga, hindi ko nakakalimutan although na hindi ko nasa ulo yung lyrics niya. Pero yung chorus ko, at least, yung konting chorus, hindi ko makakalimutan yung chorus ba yun? Okay, ano yung tayo, verse siya tayo. Kamtan mo man ang mundo, kanyang yaman, maging palagi man ang itindahan. Makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, wala pa rin malagaan. Nakalimutan ko na yun. Oo, kung tanda pa yan anak. Aking anak, memory. Laging expression namin yan eh. O ako, hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama. Di mo makakamdaman, walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit. Di mo makakamdaman. Yan ang Mark 8:36. What shall the prophet of man begin his own word, but loses his own word? Paghandaan natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Prepare to meet your God. Amen? Preparation again. Tends to be a behind the scene operation. Praise God. Maging sa concert. Yung 2 oras na concert, 1 oras na concert. Matindi preparation. Hello, amen? Praise God. Christ is preparing a place for us. Pinagpunta natin kami. Ano? Nung matindi nga. John 14, di ba? John 14, verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Tingin mo si Lord, pinaghandaan ng pupuntahan natin, lugar na pasasamahan niya sa atin. Pag oras na meron tayong ligasyon sa Kanya, inihanda niya yung dami. Pagkatapos tayo, hindi tayo matahan. Tayo hindi natin bibigyan ng kaya. Kaya, isa na handa. But we must also be prepared. God. Amen? Sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 13. Therefore, prepare your minds for action. Be self-control. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. Kaya nakalagay dito. Therefore, prepare your mind. Kasi ang talagang bakit dito. Ang nalilinig mo, praise God, hindi mo kaya nung hindi na salita ng Diyos. Pag oras ang mind mo hindi handa, kukontrahin niya yan eh. Kukontrahin niya yan eh. Kalabanan niya yan eh. Praise God. But I pray sa bawat nalilinig niyo, praise God, hallelujah. Ang banal ng Espiritu siyang kumilos at maglagay yan malalim sa pusong isipan natin. Praise the Lord. Para sa ganon, ay magkaroon ito ng kapangyarihan sa buhay natin. Bakit? Sa church ngayon, pag ang preaching, holiness, pag ang preaching, medyo rebuking, hindi important. Ayaw ko ba hindi mahalaga? Rebuking in the sense, pati mahalaga. Ang salita ng Diyos talaga nagre-review. Kaya nga, masakit. Pero, nagtutuwin.
Ito, preview nito eh. Bakit? Hindi pipili. Ang tumanggi, tama. Ito, i-angle na ng salita ng Diyos. Kaya nasabi ko, sumunod, pagkatapos na ito, mag-isip. The best dapat para masunod ng the best. The time to prepare for a natural disaster is before it hits. That's time to prepare. May naalala ko, ano bang tinuwanan ng manugat, totoo ano to, pwede sa buhay, yung pangyayari sa Titanic. Meron palang pamilya doon na gusto at kasama niya ang pamilya na anak niya kasama. Hindi nangyari na Titanic. Tapos meron silang mga kanya-kanyang language. Pagkatapos sumanap ka na ito, meron palang language. Tinanong kagad ang pastor na yun, sabi niya, kilala mo na ba si Kristo? Na mga kapupuntan na magkakaroon. Sabi ng tao, hindi, ano ba yun? Hindi yung kilala. Sabi ng manaw ka ba? Ito, sa'yo na yung life test. Hindi kayo life test. Bakit? Alam niya, mamatay ba ito? Alam niya na nagtutuwa. Niano niya sa sarili para lang. E pag yung tao niya nabigyan ng life test, nilitas ng tao, kaya hindi pa niya pinahalagaan yung Kristo tinatanong sa kanya. Okay, ibang klase ang paghahanda sa kaya. Amen? Kaya nga, tayo prepare for a natural disaster is before it is. Diba? Kaya nga, pag may bagyo, super typhoon, may magandang level 5 ng signal. Wala nang pasok. Pinalilikat yung mga nasa mabababang lugar. Pinatala doon sa evacuation area. Bago pa mangyari. Kasi, tingnan nyo, sino ang mga namamatay? Pagdating ng gano'n, yung mga hindi nakinig. Tama ba? Yeah. Mga hindi nakinig. Kasi, yung nandyan na, at saka pa maghahanda. Hindi na. Kaya nga, tayo to prepare for a natural disaster is before it is. Kaya nga, ang kaligtasan ay makakamtan niya habang ikaw ay buhay. Kaya nga, ang pagkakataon ay hindi binabaliwala. At hindi pwede na ang faith mo yung simula lang. Hello, amen? The definition of preparation is to be made ready. The definition of preparation is to be made ready. It is a process. And as such, takes time. And you say preparation is to be made ready, magiging na. Praise God. As Christians, if we are going to be prepared for the challenges of this life, and be prepared for the return of Christ, then we need to start now. Kaya magsisimula. Kaya nga, gaano man kabisi ikaw sa trabaho, gaano man kabisi ikaw sa pag-aaral, gaano man kabisi ikaw sa gawaing bahay, gaano man kabisi ikaw sa negosyo mo, gaano man kabisi sa lahat ng bagay, huwag kalimutan. Kailangan magpatuloy ka sa Diyos at umaapoy ka, gumagawa para sa Kanya. Amen? Hallelujah. Ito ay pinapangalan ko sa inyo bilang pagmamahal. Bakit? Ayaw ko. Wala nang meron mamahal sa ibigay. Kung pwede na, ang prayer ko, lahat ng pwede ay Amen? Praise the Lord. Pag-usapan natin ito mga sumusunod. Para po 10 verses. Hindi handa yung lima na ang basahin natin. Later on, pag-usapan natin. What they will see in the Bible. O saan? Ikapapahamak ng tao. It isn't lust. It isn't greed. It isn't murder. But rather, the
most dangerous sin in the Bible is what? Matindi. Kaya, all na nagawa ng tao, yung seven deadly sins, number one, matindi mag-pride. Why? Pride is the sin that threw Satan out of heaven. Ang pride, yan ang nagpalayas kay Satanas sa langit. And pride isn't loud arrogance. It is quiet control. Himig lang yan. It says, when you say pride, it says, I'm in charge. When you say pride, it says, I can do this, my king. Kaya ko yan. Sinabi mong pride, I will make my own morality. Sinabi pride, I don't really need God. It is a situation, and that's what makes pride so deadly. Why? It blinds you. Pumulahin ka niya. Hindi ka makakita ng maliwanag. Ang pride ang isang tao. Deadly po ang pride. Amen? Bakit? May pride. Kahit anong narinig, papaniwala niya. Papaniwala niya. Parang hindi lang sila ang topic natin. Tahimik si Bo. Nakapang-atay ng First Communion. The Bible tells us that pride comes before distraction. Pag sinabi mo, pride, comes. Saan yan? Nasa Proverbs 16 verse 18. Pride goes before distraction. Bago ka mawasak, bago ka mapahamak. Ano muna? Pride. Holy Spirit before God. Kaya, wag ma-pride. Ang ma-pride naman hindi natin marunong ma-pride. Yung iba nga, wala na sa kanya ka, ma-pride ko eh. Hindi naman lahat ng pinag-aralan ng pride eh. Yung may mga kulo na kasi pinag-aralan ng pride ko eh. Hindi naman lahat ng pinag-aralan ng pride eh. Yung may mga nag-iingkamusta ka, pride ko eh. Tama ba ako? Praise the Lord. Kaya deadly po ang pride. Bakit? Baka wala na sasabihin mo eh. Lahat ng mga itinuturo, mabaliwala anong tawag niya? Kapahamakan niya. Proverbs 16:18. Beware and beware. Pride isn't always so obvious. Minsan hindi halata. Hindi halata rin saan. Pride takes in hordes. Hoarding. Alam niyo hoarding yun? Pinipigilan niya yun, di ba? Itinatago. It quietly takes the throne of your life that Christ needed to be on, and it says, mine. Inabagsak yan, ninong ni Lucifer. Saan mamamatagwa ang pagbagsak? Si Lucifer, pagkanda ka na lang yun. Ganda. Perfect siya, pagpagawin. A worship leader si Lucifer. Bright morning star. Isaiah 14 verse 12. Tingnan niyo po. Isaiah 14 verse 12. How you have fallen from heaven. Morning star. Son of the dawn. You have been cast down to the earth. You who once laid low on the nation. Verse 13. You said in your heart, sabi niya sa kanyang puso, I will ascend to the heavens. Ano ba? I will raise my throne above the stars of God. Sinusipan niya. Ano ba? I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Saddam. 14. I will ascend above the tops of the clouds. Ano ba? I will make myself like the Most High. Ano ba?
you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Tingnan nyo, ulitin ko. Verse 12. Simula ko, sabi nyo, sa verse 12 na lang. He said, in his heart, I will ascend. Number one, I. Kaya yung I, deadly. Meron siya, I depend. Deadly ang I. Ano ba? I will raise my throne. Number two, I. Ano ba? I will sit in throne. Number three, I. Ano ba? Verse 14. I will ascend above the heavens. Number four. Ano ba? I will make myself like the most high. Puro I. Meron siya. I depend. Meron siya. My company. My. Then yan si Lucifer. Sisira mo ng buhay at kapahamakan yung manto na. Hello. Amen. Ano dapat natin? Madalas. Siguro. And humble. Matuto. Maging makatotohanan. At magpakubaba. True worship doesn't start on the stage. During worship or during prayer. Kundi dapat nagsisimula yan lahat sa stage. Kaya ngayon, hallelujah, ang encouragement mo lahat, mag-linis tayo. At kung nag-linis natin, ay hindi napapansin. Walang nakakita. Ano yun? Atin. Hello. Amen. Bakit? Ano matulog natin sa Lord? Ang pag-usapan natin, hindi lang yung mga nakikita ng tao, external. Nag-worship tayo, tataas tayo ng kamay, very good. Hindi masama yun. Binibigyan natin the best natin. Sumasayaw, very good. Hindi masama yun. Nagbibigay tayo, very good. Hindi masama yun. Nag-share ng salita nyo, very good. Hindi masama yun. Walang masama ng lahat. It's make it. Sa lahat ng ginagawa ko. Inisip mo, please. Bakit? Kaya nilagay ko yun. Ayusin din natin yung ating internal libog. Kamusta ang talk like this? Alam niyo ba, hindi lang naririnig ni Lord, yung mga salita, nakikita niya yung mga nakikisip. Habang nakikinig ka, ano yung mga nakikisip mo, na response mo ngayon, sa ating sinasabi, nakikita ng isip. Wala tayong may kita. Wala lang tanda sa makikita natin. Kaya nga, okay mag-alala. Kasi sa totoo lang. Kaya talaga, nanggigigil din ako. Kaya iniwasan kong mag-nood ng mga bagay sa YouTube. Pero hindi ko may iwasan. Kasi na yun lahat, pati mga kanta, patungkol sa mga kontra. Nanggigigil ka. Pero, ang encouragement mo, walang tulus sa pag-ulo ko. Makalusot na natin na rin, no? Pinakamatindi. Walang lusot sa judgment ni Lord. Hallelujah. Kaya nga, kamusta ang ating isipan? Ayusin natin. Okay, sabi ko nga, hindi na niya salita natin ang narinig niya. Nakikita niya rin ang ating isip. Yung sinasabi natin, mahalaga sa Diyos yan. Pero pati rin, naman ng puso, isipan natin. Amen? 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 What in kaya is kanya Lord ang aking isipan? Ano kaya makikita? Mapapanginig na siya. O mapapatahimik siya tulad yun.
tayo may anak. Sovereign siya. Supreme siya. He knows everything. Ngayon pala, ayos natin ang ating thought. Amen? Yeah. Mabilis ang investment. Kasi yung inisip mo lang, pwede ka na magkasama. Tumingin ka ng masama sa isang tao na may pagnanasa, adultery na yun. May pagnanasa, adultery na yun. Isipin natin, ayusin natin. Hindi lang yung sinasabi natin, lalo na yun, iniisip din natin. Kasi alam ni Lord. Sabi ng Psalms 19:14, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. As a Bible yun, or reading mo, Psalm 19:14, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord. Nawala yung namatay. Check, please. Check, please. Again, Psalm 19:40, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you. Yung salita natin, yung meditation natin sa ating puso't isipan, nawa ay nakalulugod sa Amen ba yun? Nga si Lord na exciting po yun. Praise God. Huwag babaliwalain sa salita ng Panginoon. May nilagay ang ilan dito na huwag maging lukewarm Christian. Praise God. Baka mamaya sa atin mo mabigat na lang. Bigat na lang. Walang paghahanda. Walang preparedness. Kaya kami, kasi hindi ka nag-prepare. Bigyan mo sa atin na lang ang ibigay mo. Hindi ka ba? Hindi lalo na yung Lunes at Sabado mo. Ito ng bago mo, kailangan paghandaan mo, Sabado paghandaan mo eh. Preparation yun eh. Oh, don't be a lukewarm Christian. Why? Lukewarm Christian, tingnan mo. A lukewarm Christian goes to church but doesn't have a transformed life. That's a lukewarm Christian. Manahimik nga, isusuka yan. Kung umatin sa church pero walang transformed life, hindi na mabago. Anong part Christian believes that God exists? Naniniwala na sila nito. But they are not follower of Jesus Christ. Napaniwala lang, pero hindi follower of Jesus. Ano ba? Number 3, anong part Christian is focused on being a good person? But it's not a godly person. Maging mabuti, pero hindi maka-Diyos na naman. A lukewarm Christian, they focus on their own dreams. Ang sarili. Their own dreams and desires. But not the kingdom of God. Sarili na tinitindi. Lukewarm yan. At tatandaan yung sabi ng Panginoon sa lukewarm na susuka. 5. A lukewarm Christian is totally indifferent about the state of their heart scene. In their life, kalos completely indifferent. They don't care. Walang pakialam. Kaya pati ang puso, may kayo na.
Since a lukewarm Christian, they get excited about everything except for Jesus. Check your heart. Check your heart. Baka maraming mga bagay, excited ka. Gusto na. Bell na. Lumabas na. Gumungaw na. Siyo si Micah. How about that king of God? How about in Jesus? Excited? Praise the Lord. A lukewarm Christian is easily influenced by the crowd. Madaling influence na. A lukewarm Christian, they never want to speak about Jesus, especially in front of other people. Kamusta ka dyan? Sa harap ng mga ibang tao, hindi naniniwala, wala bang relasyon kay Jesus. May makatiyak mo siya. O wala kang pakit. Hindi ko trabaho yun. Basta ako, umaate. Lukewarm Christian. And remember, lukewarm Christian. Isusuka yan. A lukewarm Christian is okay with doing just the bare minimum. Ang minimum na. Ayaw mag-excel. A lukewarm Christian will be devoted to God as long as it is convenient. Pero kung may mga challenges na, hanggang mag-ibig. Pero yung maalala sa bawat isa, sa paghahanda natin, sa pagharap natin sa ating Diyos na buhay. Hello, amen? Hindi ko na sasabihin pala kung ano siya. Verse 11. A lukewarm Christian is someone who does not spend time with Jesus. Kaya nga yung devotion, parusa sa kanya. Ang pag-worship, every day, parusa yan. Ang pag-pray, yung pagsama sa family altar, parusa yan. Igagawin ito. Parusa yan. Check your relationship to God. Ulitin ko, pag sinabi mo relasyon, dapat ayan, simula hanggang dulo, tama. Ang lang dapat ayan, hindi ka pamakan. Ano mga maranasan namin? Natanggap na ko saan, kasi minsan na nag-invest ka, pero iniwan ka. Ganun din naman, sige, okay lang. Ako sinasanay ko at tinituan ko ang hindi. Yung pagpunta namin sa Dumaguete, iniyanta ko talaga ang puso ko. Minsan, kaya hindi natin nakakarabahan mismo rin, hindi pa rin tayo ready. Inire-ready lang tayo. May paghahanda eh. Pwede natin kasi sabihin na, ay, handa na ako. Pero pagdating ng takdang panahon, hindi pa na. Inire-ready. Inire-ready natin na. Tandaan mo, mabuti at masamang ginawa natin, ipagsusulit natin yan sa harapan ng Panginoon. May paghahanda. Kaya habang may pagkakataon, iayos. At pag-ayos. Hello, amen? Praise God. Verse 12. A lukewarm Christian, they have enough Jesus to be satisfied with their religion, but not enough to get them into heaven. Praise God. Religion is not enough. Don't just do it religiously, do it righteously. Hello, amen? Hindi na masasatisfy yung religion lang na ayusin mo. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon tapos na. Katandaan nyo. At alam nyo naman kung ba ito. Pero hindi ko lang masabi. Conclusion. Matthew 7:20. Everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father, who is in heaven. Hindi lang tinitignan ng Diyos. Sinasabi natin. Tinitignan niya. Iniisip. Basta niya. Kaya wala tayong itatapos. Pwede ka magsabi na, akala mo totoo. Parang totoo. Kung mapapaniwala mo, Amen. Ito, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kanya ng langit. Kundi iyak lamang.
nating pababayaan ang ating relasyon. Ang magandang simula, magpapatuloy yung magandang hanggang sa muling pagbabalik ng ating Heavenly Friends ready ngayon. Yan handa na ang pag-introduce ng Antikristo sa mundong tao. Ano ang mga katibayan? Ang lahat ngayon ay pinag-aaral. Preparation po. Kaya may preparation din ang gawa ng tao. Pinadadali nila. High-tech na yun. High-tech lahat pinadadali. Hallelujah. Kasi, lahat ang hanap ng tao ay convenience. Ang pag-iintro sa Antikristo ay pagiging madali. Darating ang oras. Kanya pati naman sa sakyan wala nang mga, ang tawag nito, transmission, wala nang cambio. Kasi electric na yun Pero hindi yun. Ngayon, hindi lang paperless. Ano yung mga darating ng oras, pati yung cardless. Ngayon, sa ibang lugar, may mga cardless sa ibang bansa. Ano yun? Kaya sinasabi ko sa inyo ito, ano man ang bayad sa inyo, ano man convenient ang dating na sa inyo, huwag na huwag kayo papanisip. Kasi nagsimula ng maraming, hindi yan pananakot. Ito yung totoo. Ano yun? Yung tata. Diba? Even andito na andito na pati yung account mo, yung pera mo, andito na. Nangyari yung sabi ko, yung mga pray, kung saan meron sa tao na hindi bakit ko. Magiging convenient. Kaya nga, sinimulan yan tayo. Pero iba, magkagaling eh. Sinimulan tayo dito sa Pilipinas. Nationalizing. Lahat ng info mo nasa national. Hindi po pwede na hindi i-honor ang nationalizing. Kung meron palang penalty. Yung nationalizing. Sa susunod to. Kaya pag may nanalo sa inyo, na kung saan dito, wag na wag. Kasi the moment na natatakan, hindi ka pipilitin yan. Kusa mo yan. Pero pag oras na hindi, o binagyan yan, may persecution. Kaya ang may iwan sa action ay haharap talaga sa persecution. Kung yung mga problema mo ngayon nararanasan, gusto yung naalis bumigay, ano pa kaya magdating sa great tribulation? Yung persecution. Matindi. Pero huwag ka magpapatatak. Kasi parang naghari na ang Antikristo rito, ibig sabihin, iwan ka. Dahil yan ang reward sa mga believer. Yung caught up, harpas yan sa big word. Caught up, yung rapture. Wala kang mababasa sa Bible na word na rapture. Caught up yan, harpas sa big word. Mga kapatid, itong mga salitang ito, bilang pag-aayos sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Inibita ko yan, hindi mo nang iwas. Kaya nga mahalaga, meron tayong relasyon sa Panginoon na matibay. Kung malinis na isipan, maayos sa puso. Naglilingkod, ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Amen? Isa sa Panginoon ng kaawa, kayamanan at kalayawan. Doon bibisipon na. Kaya tayong bless ng Panginoon. Pero huwag mo nang nasahin pa yung sobra-sobra. Huwag mo nang nasahin pa na mag-dinner lang kayo ay 759,000 kakakasasin. Huwag na yun. Kalayawan na yan. Hindi na yun. Praise the Lord. Sapat na yun. Sapat na yung hallelujah. Ano ba naman? Yung makapag-dyan ng galak. Okay na yung masaya ka na. O kaya makapag-ano ka man lang, di ba? Okay na yung makapag-hayat kayo. Yung lang si JM, may discount pa kayo. Glory to God. Pero yung mga sobra-sobra, hindi na dapat yan. Hindi na glory to God. Hallelujah. Ihanda natin ang ating
sarili. Prepare to meet our God. These words are encouragement. It's not a condemnation, but an encouragement to each and everyone para sa ganun pagdating ng oras. Ready tayo. Pray. Kasama natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan naman ng malakas. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos sa buhay. Gawin ko na. Sige, habang nakatayo ka sa solusyuan, bigyan mo ng halaga. Ang mensahe ito, prepare to meet our God. Ang sinakaligasan ng ulo, learn to humble yourself. Be truthful. Sabihin mo, Lord, alam ni Lord ang puso natin. Alam ni Lord ang hiniisip natin. Alam niya na wala tayong tinatago sa Kanya. Kung meron dapat ayusin, salib na takbo, salib na inalaki, salib na Lord, humble yourself. Forgive you, God. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Let's pray. Habang nakatayo ka, pagpalinis ka. Ang puso, ang isip, pagpalinis ka. Hallelujah. God loves us so much. Kaya tayo pinapalalahan. Kaya tayo pinaghahanda. Kaya tayo inaayos. Kaya minsan masakit. Ang mga salita ng Diyos na naririnig natin, pero hindi condemnation. Kundi bilang paalala para manumbalik tayo ng lubusan sa ating Panginoon. Pray to God. Humble yourself. Forgive me, Lord. Again, kung hindi condemnation, kung may kasalanan ka talaga, sabihin mo sa Panginoon. Walang kasalanan na hindi napapatawad ng Diyos. At hindi limang kasalanan na yan. Kung meron. Kung wala naman, kamusta ka? Kamusta ang apoy mo? Kamusta yung mga pinagagawa nito? Kung nanghihina ka, panahon na para magpataas. Panahon na para kalugbalik. Panahon na para maglingkod. Darating ang oras sa iyo, biyan yung breakthrough. Sumunod ka na. Pray. Let's pray. Let's pray. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Come on, let's go for voices. That's our prayer and desire of our hearts, Lord. Be glorified in our lives. Be glorified in our hearts. Be glorified in our minds, Lord God. Thank you, Lord God. Bawat salita mo na aming namamahalan, nagbibigis ng aming buhay, ng aming puso, ng aming isipan, Panginoon, na kung saan sinasabi ng iyong salita. You said it in the Word of Ephesians chapter 4, verse 12, God, that we must be prepared to meet you, O Lord God. We believe your word, O God. Truly, Lord God, ang pagbabalik mo, Panginoon, ay nalalapit na. Kaya karapat dapat din lamang tumalito ng oras namin dito sa mundong ibaw na to, bago ka bumalik. Magawa namin, O God, yung nabalik ang pinagagawa mo, manumbalik sa iyo, maglingkod sa iyo, umaapoy, Panginoon, na ginagawa mo sa iyong kalooban, O Diyos. I-bless mo po ang mga isang nandito, pati yung mga nakakamay kay Panginoon, na maging seryoso sa pagsunod sa iyo, maging seryoso sa pagsama sa iyo, maging seryoso, Panginoon, sa loob ng Pilipinas, Panginoon. Mahal ka namin, O Lord. At yan ay hindi lang namin sasabihin, kundi patunayan namin sa aming kilos at bawat isipan, Panginoon. Thank you, Lord. Bless mo rin po ang mga malalaking lugar na nakakaking sa iyo, Lord. Pagtibahin mo rin po sila. Ganun din ang bawat isang nandito. Lord, yung mga Lord, kahalan-alamin mo kayo na ipanay, Lord. Lord, I pray for the mighty conviction of the Holy Ghost. Manumbalik, Panginoon. I pray that none should perish, O Lord God. That's your will, Lord. Walang mapahama. Lord, I pray, O Lord God, manumbalik ang bawat isa. Ngunit ng pagsapat ng lingkod sa iyo. Ayusin mo po. Linisin mo po. Ang puso, isip, buhay. We thank you. We bless you, Lord God. In Jesus' mighty name, everyone say,